Dito tayo ngayon sa bahay ni tatay. Tulog si tatay. Paano kaya natin share yung gospel sa kanya? Alam ko po sa akin yung ginawa ng Panginoong Hesus sa akin, kasi naligtas niya ako yung dating makasalanan, na sobrang dami kong kasalanan na hindi ko kaya iligtas yung sarili ko kung ako lamang. Kaya nagbigay ang Panginoong Diyos Ama ng isang walang kasalanan para tubusin ang aking kasalanan. Ang kailangan gawin po para matubos yung kasalanan ay para po katulad sa Old Testament, nagbububo po ng dugo tulad ng mga hayop. Inaano po nila, nag-aalay sila ng dugo ng hayop, ng tupa, para po sa nagbibisik ng para sa mga kasalanan. Pero po yung yun anino lamang po yun, at ang ginawa ni Jesus Christ, bumaba dito sa lupa para siya po yung mamatay at hugasan yung ating kasalanan sa pamamagitan ng dugo niya, at nabuhay siya sa ikatlong araw para patunayan na yung kanyang mga pangako na sabi niya na maniwala ka sa akin Pilipi, ako'y sumasama at ang may sumasa akin, na walang makapunta sa Ama kundi sa pamamagitan po. Yan, sabi ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Yan po yung hayagang sinabi ni Jesus Christ. Kaya po yun yung isang way na ginawa ni Lord Jesus Christ para sa atin, at yun po yung naranasan kong salvation, na nagkaroon po ako ng buhay na walang hanggan nung tanggapin ko po sa magitan pananampalataya yung ginawa ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. Wala na pong iba kasing si Jesus Christ lang ang makapag-save sa atin. Kaya po yung naranasan ko, gusto kong ibahagi kay tatay. Bahala na ang Holy Spirit magpakilala kay tatay sa kay Jesus Christ yung pag-ibig niya. Kasi si tatay medyo matanda na at kailangan niya makarinig po ng gospel. Kaya matagal ko na po sana ng plano ito, kaso di matuloy kasi tagal ko pang matutong magsalita. Kaya po sige po, samahan niyo po ako, tingnan natin kung ano mangyayari. Bahala na. Okay, sabi ko sa kanya, may isi-share ako sa kanya magandang kwento. Okay, sabi ko ipag-pray natin si tatay bago ako umalis. Mapagpalang araw po sa inyo lahat. For today's video, nakapag-bihis na po tayo ng damit. Galing po tayo sa trabaho. At ito, nakasakay kay Titi. So, bibili po tayo ng pang-ulam, pero bago tayo bumili, so daanan muna natin si tatay kasi parang matagal-tagal po na hindi siya napunta, yung mga 3 days kasi naulan po rito. So titingnan lang po natin ang sitwasyon niya, kasi po nakaraang 2 araw at 3 maulan po saka mainit. So tingnan natin siya, tapos magano tayo sa kanya ng konting love gift, saka konting basta dalawin natin sa tatay. So abutin po ng mga 20 minutes o 25 minutes yung papunta sa kanya. So tara po at samahan niyo po ako. Tapos mamaya po magluluto tayo ng ulam. Magsasaluhan namin ni bro. Si bro ay tulog, kaya ako lang po muna. Yan, paalis na po tayo ngayon. At medyo uulan po ngayon. At sana hindi tayo abutan. Kaibigan natin na Taiwanese. Hindi tayo dumaan sa pinakang toweran para safe. Ngayon po ang oras ay alas 6 na. Babiyahe tayo ng mga 20 to 25 minutes. Siguro mga abutin ng 30 minutes siguro. Sana hindi tayo abutan ng ulan. At bago tayo bumili ng ulam, dalawin natin si tatay. Tapos dala tayo ng kunti, yung hindi na i-expire. Kasi hindi na po ako magbibigay sa kanya yung luto na, kaya magluluto doon. Pero yung mga ibang vlogger, bahala po sila kung kasi bago pa po ako rito, sa may pamilya sa Pilipinas, medyo approve po yung ibang mga comments po ninyo about po sa kondisyon ni tatay. Tagal lang dito, green pa rin. Bawal po talaga dito ang tumawid sa mga pedestrian. Yung tayo tatawid sa may hindi gitna. Ayan na, nag-red na. Dito tayo. Tapos ikot dito. Pwede na yan. Ayan, kaya na po tayo. Stoplight muna dito. Muna tayo
motovlog. Sa una-unahan mayroon pong market na maliit-liit. Yan, dito po sa Taiwan, hindi po sa pagmumotor, kahit po nakasapatos, kahit po nakatsinilas, kahit din nakasapatos, kahit anong helmet po, basta may helmet ka. Basta kung may helmet ka, pag wala kang helmet yun, yun ang multa. So, kadalasan po dito mga babae ang mga nagmumotor. Ito po yung supermarket dito sa may simbahan. So tayo, signal light na tatabi tayo. Dito tayo sa may pedestrian. Para safe tayo. Parang uulan hintayin po natin mag red color yung camera. Mag red color yung ilaw na pula. Hintayin po natin mag green color pala. Ang lakas ng ulanin, baka hindi po ako matuloy sana po makarating tayo. Kanina po sa trabaho sobrang init, grabe. Inom ako ng inom, siguro naka-isang pitchil po ako. Tapos ganoon po talaga dito pag hapon o kaya mga tanghali, yan, uulan ng bigla. Kaya malaking tulong po yung suggestion niyo na mag-vitamins. Ngayon po araw ng Sabado at walang pasok bukas. So fishing ng mahaba-haba. Yan, green na po. Punta tayo dito. Si Mano, pasaway. Park tayo dito. Dito tayo. Yan, dito na po tayo sa loob ng supermarket. At bili tayo ng konting kay tatay. Tapos itlog. Yan. Ang dami. Tapos nagbili rin tayo po nito. Paborito to ni tatay. Yan. Tagal po naman yung ma-expire yan. Kakainin agad niya to. 2000 pa. Sa December pa. December 25 pa. Pasko pa ang expire. Yan. Hindi po siya pwede nitong mga prutas kasi wala po siyang ngipin. Ito, malambot lang po ito. Si ma'am naghahanap po nito Brown 8 Treasure Okinawa. Sa Japan po yata ito. Basta halo-halo siya ng mga beans. May oatmeal, tapos may trigo. Basta ang sarap po niya. Yan. Tapos itlog po. Yan. Tapos bahala na yung iba. Dadampot po ako dyan. Yan, sabit po natin dyan. At may nalimutan pala ako. At si tatay po pala may bigas pa ron. At kadadala namin nung nakaraan. Kadadala ko po nung nakaraan. May bigas pa si tatay doon. Yung maliit lang yung binigay natin. Baka ibenta. Ganito lang po yung binigay ko. At mamaya sisilipin ko po kung mayroon pa siyang ganito. So hindi ko na po sana ipapakita to. Kasi mga pagpunta namin doon, hindi ko na pinapakita yung iba. Kasi maano lang po, maikling video. May mga kilo-kilo rin po ditong rice. So may tubig pa rin doon si tatay sa bigas. At gatas naman, di po siya nag-ano ng gatas. Yan, kinuha po natin itong kapote. Tapos lagay natin dito yung mga mababasag. Kasi medyo naambon na po. So prepare po tayo. Hatid lang natin yan. Tapos mamaya balik tayo agad. Pero nagdala tayo kay tatay ng konting makakain niya. Saka bibigyan natin siya ng love gift. At parang kinukonvince po ako ng Holy Spirit na i-share kay tatay yung pag-ibig ng Lord. Hindi po ako marunong magsalita ng Mandarin. Bahala na ang Holy Spirit na magpakilala kay tatay sa kay Jesus Christ yung pag-ibig niya. Kasi si tatay medyo matanda na at kailangan niya makarinig po ng gospel. Kaya matagal ko na po sana plano ito, kaso hindi matuloy kasi tagal ko pang matutong magsalita. Kaya po sige po, samahan niyo po ako. Tingnan natin kung ano mangyayari. Bahala na. Hintay po natin magkulay green yung red. Ay, ito na ako. Pero hindi pa po napatak yung ulan. Ambon pa lang. Saan pupunta kaya itong isa? So mahirap po rito pag mayroong kutsing na ganito. Hindi natin makita yung parating. Kaya adjust tayo rito. Naka full tank naman si Kitty. Yan, kasi po si tatay medyo po siya, may edad na. Kaya sabi ko sarili ko, kahit anong ibigay sa kanya na tulong, kahit mga pagkain, kahit mga
kasasaya niya. So panandalian lamang po yun, pero wala pong ibang magbibigay ng ano sa kanya, yung pinaka-importante sa lahat, yung pinaka-importanting pag-ibig ng Diyos sa makilala si Jesus Christ. So wala lang ibang wala nang iba pong mga kapagkit, hindi tayo pong mga ano, mga may alam po sa pag-ibig ng Lord. Hindi naman natin alam lahat ng gospel, pero tinuturuan tayo ni Holy Spirit. Yan papaalala sa atin ang lahat ng mga ginawa ni Jesus Christ, diba? Hindi naman sinabi ito ni Lord Jesus, hindi naman sinabi ni Lord Jesus Christ sa mga apostol na, diba, paano nung wali si Jesus Christ, si Jesus Christ ay tumasa sa ulap. Sabi ni Lord Jesus Christ doon na, go and preach the gospel to all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. So hindi sinabi doon ni Lord Jesus Christ na mag-aral muna kayo bago nyo share yung gospel, o gawin ninyo ito, na kailangan alam nyo na lahat bago nyo share yung gospel. Na hindi po ako nag-aalala sa mga comedian na mga media about religion. So kung ano lang po yung gusto kong gawin, anong gusto ko na masaya ako, tulad nito, pupunta tayo kay tatay at hindi natin alam yung salita ng Mandarin, paano i-share yung gospel. Bahala na yung Panginoon sa mamaya, basta pag-ibig ni Lord lang natin ibigay mamaya. Hindi naman ano natin siya, galawin lang, alam na yun, bahala na si Lord, magtanim lang tayo. Medyo malayo-layo po, naulan din sa bundok. Kaya hindi man po ako active sa church, pero sa online lang po ako nag-church. At baka ngayong Sunday po makapag-church na po. Kasi po dito ibang-iba sa church po ng Pilipinas, sa Saudi Arabia na mainit. Kami po nasundo dati sa mga gustong sumimba. Pero dito po pag-chat ka sa mga Christian, hindi sila naman sising lang nila. Lalo na po tayo. Buti pinalakihan na po ito, yung daanan dito. Dati maliit lang po, sakto lang. At hindi pa ako sasabay sa kanila rito, mabibilis po sila, pero 40 lang po yung takbo niyan. Punta po sila dyan sa una-unahan sa may camera. Kasi po kami nadali na rito sa daan na ito. Yung buhay po kasi ni Tatay Homeless, unang-una pala sa hindi ba nakakakilala kay Tatay, kami po ni Paparayan nangingisda dati noon. May nakita kaming bahay sa ng tulay, sa puno. Tapos wala pa si Tatay doon, sabi namin parang may nakatira dito, tapos ang daming kalakal. Tapos yun, may nag-push po doon si Kaluko yata yun, sabi niya mayroong bahay doon sa puno ng tulay, pero parang nauna kami mga isda yata doon. Hindi lang namin alam kung sino nauna pong mga isda, pero dati po madamo pa ron. Yun, nagdala po kami doon, nagdala na unang-una, wala pang tiwala dahil si Tatay, kasi si Tatay iwas pa siya sa mga tao. Yung pala natutulog si Tatay dati doon sa may pinaparkingan namin ng motor, ay lumipat pala si Tatay doon sa yun, sa puno ng tulay na yun. Doon namin siya nakita na maraming kalakal, at dinalhan namin siya ng pagkain yun, pero parang ayaw pa niya makipag-usap doon Tapos pag sabi namin na babalik kami sa ganung oras, nawawala si Tatay Homeless. Wala pa siyang tiwala po, sana po mahangin. Hanggang sa lagi-lagi namin diadalaw sa tuwing mangingisda kami, hanggang sa naging palagay na yung loob niya. Dati nagluluto kami ron, kagabi salo namin kumain, hanggang sa gumaan yung loob po niya. Pinutumpisa po yung lahat na nagkaroon siya ng tiwala sa amin. At dumami po yung mga nagko-comment, sabi iwasan daw yung mga ganun, yung pagkain, pagbibigay ng pagkain, kasi baka daw
bago pa lang po ako, saka mayroon po ako anak. Kaya po medyo nag-ingat po ako sa mga huli. Kung magbigay man ako, hindi ko pinapakita sa camera kasi dumalaw man ako. At bihirang-bihira na ipakita sa video. Pero ngayon po dadalawin natin tatay para makita din nyo po yung sitwasyon niya kasi umulan po. At yung pinakang punta ko po ron ngayon at yun, share po yung gospel. Hindi ko alam kung paano share yung gospel kasi hindi ako marunong sa Mandarin. Ang gagawin po natin ngayon, pakita lang sa kanyang pag-ibig ni Lord. Pakita lang. Hindi tayo marunong magsalita eh. So bahala na, sunod lang tayo sa pangungusap ng Holy Spirit. Sabi, kasi bibila ako ng ulam eh, sabi niya, dalawin mo yung tatay. Ito yung naasahan ni Lord na official kasi baka biglang magtimpaan na dyan, pauwi na kayo. So huwag masaya yung pagkakataon na official yung mabuti balita na kalitasan. Bahala na, naman tayo eh, sunod lang kayo. So video po ako, maraming kalukuhan, pero ano po tayo, may Diyos po sa puso. Totoo lang po tayo, hindi po tayo yung katulad ng iba na nasa pulpito na tingin ng iba perfect na perfect. Wala akong perfect dito sa mundo. Kung may perfect dito sa mundo, hindi na sana dumating si Jesus Christ. At yung mga nakakita nyo na iba na ano lagi mangutap kasi pagdating sa sarili lang nila, sa mag-isa lang sila o kaya nasa pamilya na lang nila, iba yung ugali na nila. Hindi naman sa lahat pero karamihan gano'n. Kaya sinasabi ko po sa inyo, video po ako, maloko, pero pinagawa ko ni Lord. From glory to glory, mag-glorify si Lord sa buhay ko. Hindi lahat na nakikita tayo sa akin ako diba, pero sa nagkakas diba. Shout out sa lahat-lahat kay Ma'am Annabelle Vegas, kay Ma'am El Soriano, shout out kay Ma'am Lolita, kay Ma'am Flor, Paglan, kay Sir Rinaldo Torres, kay Sir Mark Hall, sabi po sa inyo lahat, kay Ma'am Tegya, karada pong iba, kay Sir Pinabi, si Sir Jonas, laging nag-comment, Jonas ba? Malapit na po tayo. Ginobro ko po yung vlog okay, para naman sa safety medyo natin. Ito po yung daan papunta kay Tatay. Dahan tayo kasi yan, mga masisikip. Pag masisikip, dahan. Kasi pag sumabit ka dyan, patay, kamot sa ulo. Kaya tinawag na kamote eh. Mahirap yun. Pag nakasagi, kamot, medyo maliwanag pa po. Ang oras po siguro ngayon 6:40 na. At yung sa bundok ay may bahaghari. Araw right tayo. Dito tayo sa may likuan. Dito po sa banda rito sa Taiwan, hindi po kayo pwedeng kumaliwa agad. Mayroon po dyan box ng motor sa unahan natin. At doon tayo pupunta sa box na yon, tatawid tayo sa kabila, tapos papaganon. Hindi pwedeng katulad sa Pilipinas na sasabay tayo sa kotse. Ayan, doon sa may nagka-traffic enforcer, doon tayo. Hindi tayo pwedeng pumunta rito kasi ito pakaliwa, pakanan to eh. Pupunta po tayo doon sa may motor doon. May box po dito yung mga motor, ay mayroon po nakasulat na ganyan. May nakasulat na motor, arrow straight and arrow left. Pero pag wala pong nakasulat, so pwede po. Pero bihirang-bihira dito yung wala nakasulat. Delikado po. Lalo malaking intersection. Kaya po hindi ako masyado napunta rito sa may ilog dito kasi marami po dito intersection na may hirap. May bilis. Nagka-traffic dito. 32 seconds. Tulog si bro eh, paparayan. Napagod.
Bago din po ako ngayon kasi malalaki po yung mga product namin na 30 kilo isa. Pero matatapos na siguro mga 2 days na lang po. Mahirap ng pagbabalot kasi po ilan lang kami, 3 Pinoy lang, 2 Taiwanese at 3 Taiwanese. Wala po yung tagabalot. Dito, dito po yung back dito. Dito tayo. Pero parang wala din yung traffic enforcer eh. Walang police. Traffic enforcer lang po siguro. Po ba malayo? Sinamahan nyo ako. Atras hour po ngayon pag gantong hapon. Ayun, sa likod na natin, daming motor oh. So, laki nito, ganyan po yung nakabangga sa amin. Ay, mas malaki pa yata dyan. Pasalamat na lang kay Lord sa iningatan. Yan bus po yung nakabangga sa amin sa Taipei. Kaya medyo nagkapubiya po ako dati, pero okay na po ngayon. 8 hours na biyahe po kasi yun eh. At buti hindi kami sumiksik sa loob po ng bus. At pagsagi sa amin sa gilid, patalsik po kami pa tabi. Buti wala rin mabibilis kasi intersection din po yun. Mas maganda po kasi nauuna, mas sipag nauuna. Sa hulihan natin yung mga motor. May aso. Sana po nandito si tatay. Ano na dito, madamo na po. May dumaan po rito na kakaiba. May dito si tatay. Alago na, parang wala ng tao rito. Hindi ko lang po alam kasi maulan ngayon eh. Ganun. Ang damo. Patakot na dito. Dito lang po tayo. Empat. Marami damo dito. Ayun po yung tulay. Patayin ko po muna. Ayan, nakarating na po tayo dito. Bari natin itong kapote. At medyo maulan po. Medyo mainit po. Kahit medyo naambon. Dito natin. Ayan. Natin yung cellphone. At syempre yung susi, huwag natin kalimutan. May napansin po ako rito. Sobrang damo na po rito. Ilang 3 araw lang po kaming hindi nakapasyal dito. Ano po, tagon-tago po siya. At kunin na po dito natin yung ano tatay. At yung resibo dito natin. Mabasa. So punta po tayo kahit medyo maramo na po dito. Nakakaawa si tatay dito. Tinabunan na po siya ng damo. Ayun o. Ilang araw lang kasi doon po kami nadaan sa baba. So ngayon po nagulat po ako kasi hindi na makapasok yung motor kasi sobrang damo po oh. Ayan. Oh, hindi na po kasya. Tingnan niyo po, pati tulay hindi na muna. Yan, tingnan po natin yung pinagkakaabalahan ni tatay dito. Yan, maramo na talaga, ang dami na, lalaki na nito oh. Hindi naman po natin pwedeng putulin itong mga damo na ito kasi po bawal po magputol ng kahoy dito. Yan, nag-iipon-ipon na po si tatay dito. May mga dyaryo siya. At mga plastic bottle po. Plastic bottle. Malakas na rin si tatay. Ayan. Meron din siya mga ipon. Tapos meron pong mga lata. Yan po siguro. Wala pang ano yan. Wala pang 20 NT. Siguro mga sa piso. Nasa 15 pesos lang po yan. Wala pa. Kasi dati yung mga box po dito. Kasi po dati yung tambak dito, sabi ni tatay, napagbintahan lang dyan yun, nasa 45 o nasa 60 pesos. Ayun po, ang tilapia. May mga blackfish si tatay dito. So, kumustahin lang natin si tatay. Bahala na, hindi tayo marunong magsalita. Medyo na ulan-ulan na po. At yung kamuti niya pala, pag maulan, maganda. Natubo na po yung kamuti niya. Tabo siya. At dito na rin po siya naliligo. Tingnan natin kung ano si tatay. Awa siya. Dinamo na talaga dito. Sobrang dami nila mo. Tingnan natin.
Hindi siya nagluluto. Ito pa yung mantika. Puno pa yung bigas po. Hindi siya nagluluto. Si basa. Tingnan natin. Dito tayo ngayon sa bahay ni tatay. Tulog si tatay. Paano kaya natin share yung gospel sa kanya? So tulog siya. Ito yung solar ni tatay. May bigas pa po siya rito. Ayan. So, hindi siya nagluluto. Ito yung solar. Parang lasing po si tatay. Parang lasing. Pagod siya. Pero nahinga naman po. Yung sitwasyon po dito nakakaawa. Payat na payat si tatay. Nakapantalon po siya. Tapos nakahubad. At parang payat na ngayon. Pagod na pagod siya. Tapos ang gagawin na lang po natin mamaya, translate po natin yung ating sasabihin sa kanya. Tapos ngayon ang paano natin i-share yung mabuting balita. Alam ko po sa akin yung ginawa ng Panginoong Hesus sa akin kasi naligtas niya ako yung dating makasalanan na sobrang dami kong kasalanan na hindi ko kaya iligtas yung sarili ko kung ako lamang. Kaya nagbigay ang Panginoong Diyos Ama ng isang walang kasalanan para tubusin ang aking kasalanan. At ang kailangan gawin po para matubos yung kasalanan ay para po katulad sa Old Testament, nagbububo po ng dugo tulad ng mga hayop. Inaano po nila, nag-aalay sila ng dugo ng hayop, ng tupa para po sa nagbibisik ng para sa mga kasalanan. Pero po yung yung anino lamang po yun, at ang ginawa ni Jesus Christ, bumaba dito sa lupa para siya po yung mamatay at hugasan yung ating kasalanan sa pamamagitan ng dugo niya. At nabuhay siya sa ikatlong araw para patunayan na yung kanyang mga pangako na sabi niya na maniwala ka sa akin Pilipi, ako'y sumasama at ang may sumasa akin, na walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Yan, sabi ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Yan po yung hayagang sinabi ni Jesus Christ. Kaya po yun yung isang way na ginawa ni Lord Jesus Christ para sa atin, at yun po yung naranasan kong salvation, na nagkaroon po ako ng buhay na walang hanggan nung tanggapin ko po sa magitan pananampalataya yung ginawa ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. Wala na pong iba kasing si Jesus Christ lang ang makapag-save sa atin. Kaya po yung naranasan ko gusto kong ibahagi kay tatay, pero papaano. Kaya ang gagawin po natin ngayon, papanoorin po natin si tatay ng Mandarin. Yan, God's Plan of Salvation. So bahala na kung maunawaan ni tatay. So pag ganito po kasing mayroon tayong gagawin, marami pong distraction. Search tayo ng God's Plan of Salvation, Mandarin. Ayun, meron tayong nakita rito. Yan, God's Plan of Salvation, Mandarin. Yung Romans 3:23, Romans 6:23, yan, John 3:16, yung mga pangako ng Panginoon Diyos na kapag naniwala sa Kanya talaga may buhay na walang hanggan, kasi hindi tayo permanent dito sa mundo. Gagawin natin kay tatay, gisingin natin ngayon at sabay natin kumain din pag nakakain. Ni hao, ni hao, ay ni hao. Hi Philippine, Philippine, ni hao. How are you? Shaya, Shaya, Mio, here. The water, Shaya ngayon, Mio. Oh. Yan si tatay, Mio. Oh, Mio. Yan, bigyan natin kay tatay yung I give you food, this one. I put here, I here. I put here, huh? This one, okay. Cold. Okay, ma.
Mga ano po, Makati. Yan. Medyo ano po rito. Coco Mio. Okay, translate. Hindi tayo makapagsalita. 你不是开回去了吗？我来这里是因为我担心，因为雨太大了。 Alright, understand. Sabihin natin to. 我来这里是因为我担心，因为雨太大了。 Okay na. I'm worried. Not coming. 我担心你，因为我2天没来。 Okay. Kaya translate po natin kay tatay. Sabi natin, I want to share. Kinukumusta lang po natin. 你不知道快要回去你们那边了吗？ I'm 5 months. This one. 我在台湾5个月了，不懂普通话。 This one. 我在台湾5个月了，不懂普通话。 Putong-putong pa. Tatay. Okay, mahirap. Ito yung kalagayan ng tatay. Yan, ito. 管他 Oo. 爽了， Mio snake. Mio. 没有， Ay, parang hinang-hina si tatay. Pagod. 我都把它用夹夹， Oo. 用夹就把它就夹， Ah. 对， Ah. Inom daw si tatay. 哎， Water. Water. Ingon, water. Inom siya. You eat. This one. Eat. Chopan ma. 啊， Chopan. 还没， Ay, may. Hindi pa daw siya nakain. Ayan. Kainin niya mamaya. Okay. Sabi ko sa kanya, may isi-share ako sa kanya magandang kwento. Papanood. 听不懂， Timpotong. Hindi, sabi niya, hindi daw niya maintindihan. Ano po natin papanood sa kanya. Kahit ano. Ayan po. Lakasan natin yung boses. Timpotong. 圣经说，人类从亚当而来，他是按照神的形象被造的。当亚当犯罪时，罪就进入了世界。圣经说，所以，正如罪是借着一个人进入了世界，并且死是借着罪进入的，这样，因为人人都犯了罪，死也就临到了所有的人。罗马书第5章第12节。这种死亡不仅包括您身体的死亡，还包括神所说的第2次的死，就是你的灵魂将在地狱中被永远焚烧。圣经说：“看那所有的生命都是属我的，父亲的生命怎样属我，儿子的生命也照样属我。然而犯罪的，他必定死。”以西结书第18章第4节。因为灵魂不是物质的，所以你的灵魂在地狱里永远不会死，也不会消失。相反，你将受永远的焚烧与痛苦。如果你还没有得救，这将是一个非常严肃的问题。如果你因为某种原因现在就死了，你将掉入地狱的永火中，在那里被永远的焚烧。这是神说的，神不能撒谎。但神是那么爱你，他要拯救你。圣经说，他愿意所有的人都得救，来到真理的知识当中。提摩太前书第2章第4节。神已为你预备了拯救的路，是连小孩都可以理解且得救的。首先，你必须意识到自己是一个罪人。圣经说，因为世人都犯了罪，亏欠了神的荣耀。罗马书第3章第
节，因为罪的工价就是死。罗马书第6章第23节。至于胆怯的、不信的、可憎的、杀人的、淫乱的、行邪术的、拜偶像的和一切说谎的人，他们将在烧着硫磺的火湖里有份。这是第2次的死。启示录第21章第8节。这些经文警告我们，死后因为罪的缘故，我们将永远在地狱中被焚烧。但神是那么爱你，以至于他差遣了他的独生子耶稣基督为你的罪而死。这是神对全人类伟大的救赎计划，但仅当您选择被拯救。圣经说，但是当我们还是罪人的时候，基督就替我们死了，神的爱就在此向我们显明了。罗马书第5章第8节。您的好行为无法挽救您，您的教会会员资格无法挽救您，洗礼不能拯救你。唯一可以拯救的方法就是相信主耶稣基督。这就是为什么没有流血就没有赦免。希伯来书第9章第22节。在他里面，借着他的血，我们得蒙救赎，罪得赦。哥罗西书第1章Parang 第gano'n 14 siya. 节。 Mandarin. 吩咐各处所有的人都要悔改。使徒行传第17章第30节。这说明您必须承认自己是一个罪人， Naiintindihan po 并 na 且 ito. 愿意悔 Si 改。 Mandarin. 自己读10章中神应许， Labas yata siya. 并从 Ayan. 口里 Dito 承 natin 认 papanoorin 是 siya sa 为 labas. 主，心里信。 Yan, labas yata. Sinir natin yung gospel, pero parang ano siya, nung bandang huli naluluha siya, tapos biglang bumangon. Kung anong gagawin niya, luluhod yata. Yung about na po dun sa sa pagkatapos manalangin, tapos yung about na sa magsimba. Uulan na yata. Kasi ano po yan, Chinese yung pinanood natin sa kanya, Mandarin din po, Chinese din. Kaya ano siya, nung una titig si tatay at understand niya po yun. Aba, ay go. Putong. Bigyan natin ng konting love si tatay na magagamit niya. Tapos ano tayo, pag-pray natin si tatay. Hi. Ting Putong. 在我走之前，我想为你祈祷。 Okay. Sabi ko ipag-pray natin si tatay bago ako umalis. Because you are alone, I'm worried. 因为你孤身一人，我很担心你，因为你和我的父亲一样。 Okay. Pag-pray ko ito. Sige, pag-pray natin. Pray for protection. Yan. 我会祈求保护。 Okay. Yan. Father God in heaven, maraming salamat pa sa pagdala mo kay tatay dito. Ingatan mo si tatay dito, Lord, na pagpalain mo sa lugar na ito. Save siya at nawatanggapin niya po si Jesus Christ. Magpakita po sa kanya. Lord, maraming salamat sa oras ito. Gabay mo si tatay. In Jesus name, Amen. Okay. Bye-bye. Okay. I will go. Okay, Shishi. Eat. Son. Okay. Bye-bye. So, punta na tayo at medyo gabi na. So, hindi natin masyadong makausap si tatay. Tapos, yun pala ang solusyon. Alis na po tayo kasi ulan po ng malakas. Tapos, gabi na. Pero, nakita ko po yung itsura ni tatay. Meron po siyang luha. Yun po yung yung kanina, yung about po sa pinanood niya po. Yung about po dun sa yung busy yung tao, pagpapayaman, dami may pagdarusa, tapos yung kaluluwa ay susunugin pa rin sa impyerno. At inaalok ni Lord ng kapahingahan na tunay yung sa video. At doon parang naluha si tatay. Kaya yun, bahala na yung tinanim natin na may magpalago at dadalo-dalawin natin si tatay. Basta yung word of God na tinanim natin sa kanya, may magpapalago po niyan. So pauwi na po tayo at gabi na. Ayan po. Saka ulan na po. Yan, tara, at medyo gabi na po. Pagpalain si tatay, pinagpiray natin. Yan, kadarating po natin dito sa supermarket. Malapit na po ito sa amin.
At ginabi na po tayo. So daan muna tayo sa supermarket. Ba tayo? Nagutom na po. Galing sa trabaho. Siguro ang oras ngayon ay mga ano na. Alas 8 na yata o 7:30. Medyo malayo-layo din po kasi yung lugar ni tatay. Tapos dahan-dahan lang tayo. Kasi maulan. Nakapagod ka. Bibili natin yung mabilis lang lutuin. Tayo. So wala na masyadong tao. Magluluto pa. Napagod na. Hindi ko alam kung nagluto si Papa Ryan. Si bro. Para sigurado, bilhin tayo. Hindi siniraduhan po. Hindi siniraduhan. Wala na talagang sarado to. Parang puso ko lang yan eh. Kala ko dati hindi siniraduhan pero sarado na po. May nagmamay-ari na ng puso ko. Ito po para sa mga single, mga walang sarado. Kaya yun, danda si bro. Paglambi yata, kambing. And ako lang kung ano yung lamb. Pero ito po kambing ko. Ganda ito. Try ko po itong isa, kung ano po ito. Pero tanong natin kung magkano. Hanap tayo ng iba. At baka matuso tayo doon sa isang naka-witwew. Joke lang po. Hindi pa ako natabi sa mga ano, mga ganda. Okay lang humanga. Pero pag yung ang paghangay nila ho ka ng Malaysia, doon na nagkakasala. Tayo lahat ay create ni Lord na dapat hangaan. Pero pag yung nag-umpisa na isa-isip yung kasalanan, yung nagnasa. Pag nagnasa na sa atin, okay lang humanga. Pero pag nagnasa na sa isip, yun, ang ano niya na po yun. Kasalanan na. Ito na lang patulang ating bilhin. Ay, ano na. Kaya pala minurahan nila. Ano na siya, malambot na. Ganun ba talaga yun? Yung mura na pag malambot na. Ito naman 35. Yun, loko natin ng kamote. Pwede mga isip na ilahok dito. Ayan na po. Ayan, nilahokan po natin ng kamote. Naka-promo po siya, 12 lang. Kasi may isang kagat ng nagutom nung naghuhukay. Bayaran natin dito. Oh, mas siya. 不吗？好，我确认一下而已。 25? 这个225， No, the one. no， No, the another one. 不要。 So, palitan natin ito. Iba yung presyo, 225. Yan, nabili na po natin. At yan, mura-mura po siya. 160. 159. Tapos 12 ito. Hindi katulad nung isa kanina, 250. So, punta na po tayo sa bahay. Yan, dito na po tayo sa bahay ngayon. At dito na muna natin itong ulam. Yung binili natin. Kasi pagdating natin dito, kasi Papa Ryan, nagluto pala siya rito ng masarap. Amoy sabaw. Nasa baba pa lang tayo. Sabaw tayo. Kasi medyo masama panahon ha, ulan-ulan. Sarap na. Tasang tanglad. At ito pong natin, kambing. Tupa pala. Pambukas na lang umaga. Sabaw din. Frozen naman to bago kami mangisda. Ito pala yung mutton pot with herbs. Yan. Marami po siya, malaki. Pang 4 na tao po siya. Ang presyo po niya ay 159. Kasi ito, naka-promo 12. Kasi po kaya naka-promo, may kagat po. Makain na po tayo. Tamang-tama yung dating natin. Ito na. Baka tayo na sinabawan na karne. May tanglad. Lutong probinsya po ito pag mga ganito. Yan. Naman papanas yan. Hindi ako mahilig masyado sa ano eh. Ulay. Kuha na lang ako pag ano. Sabaw ang importante yan. Ang palakas. Sarap po, may kain na tayo tapos may mga ulam. Kasawsawan. Kasawsawan. Sasawan. Taba. Baba natin ito. Makita space. Paps, pray po muna tayo. Lord, maraming pong salamat sa biyayang nasa amin harapan ngayon. Salamat po sa
lahat na pag-iingat niyo po sa aming trabaho, sa aming pangingisda, at sa mga blessings po natatanggap namin. Maraming salamat po. At sa pamilya po namin sa Pilipinas, patuloy niyo pong patnubayan. Ganun din po sa aming viewers. Yun lang po. Amen. Amen. Kain po tayo. Next na tayo. Gutom Gutom na. na. Kamay pa. Sabaw. Maraming tirik ng araw, tapos pag Oo. mag-uwi na ulan. Ayun na, sobrang ano eh. Hindi na ako nag-face mask sa sobrang init. Hindi ako makahinga. Iba yung init, Iba. parang nakakulong po sa oven. Ano, basta iba yung sigaw galing sa labas, no? Kaya pala Oo. sinasarado mo doon sa ano. Yung sa labas, yung hangin papasok, mainit, basta iba. Nakakahilo. Tapos kunting lakad, punta ka lang sa CR. Pagpasok mo ulit, pawisan na. Talaga mga tapat sa electric pan. Kaya kung may nahina pong puso, may stroke. Sarap. Kahit yung tubig na dispenser, nagreklamo, hindi na nainit eh. Nainit din ang lalamig. Hindi na nalamig. Kasi mainit yung panahon eh. Sarap. Lalakad lang papunta sa may kabila. Punta ka ulit sa machine mo, tulo na yung pawis. Parang mas mainit kanina kaysa nung dating ko. Dahil init. Oo nga, isang taon ka na eh. Tapos walang ipakain yung boss natin. Nung kakadating mo, ipakain eh. Yung labo yung manok. Kapatid na ano sila, na initan. Hindi sila nag-iikot eh. Kain po mga paps, unang subo para po sa inyo. Wala man lang umikot ngayon. Wala lumabas na employer kanina. Walang lumabas na amo. Kahit isang miso. CCTV katutok. Pag ganun talaga ilang trabahante lang hindi talaga lumalabas. Alam Kilala na. Kilala na, Trabaho. hindi PTX. Kung sino po yung mga pinipili na mga employer, sila po yung nakikita ng employer na sa CCTV na kahit walang CCTV, ganun pa rin mo. Kung may CCTV, ganun pa rin. Yung isa, nung nakaraan, kaya pala si Lupanya. Sabi ko, ba't ito umuuli dito? Hindi mo ito napasok dito sa may, yung pala si, Musin. Muching. Nagsisilpon sa siya, ang tagal. Yun po yung sa akin dati. Nangihila pa baba. Si Musin. Kasi meron po siyang part-time, mga deliver. Gagawin po ng NG. Yung pala gawa niya. Gawa niya. Ngayon siya naman nangyayari ng employer. Siya pinag-initan. Mag-CR 25 minutes. Higit pa. Yung talaga pag ginagawa kong kalukuhan bumabalik sa'yo. Kaming ginawa sa akin, ginagawa tayo na engine. Ngayon siya pinag-initan ng employer. Kasi nahuli na nagsisilpon na siya, may nagsumbong na. Kasi siya parang pakiramdam niya siya, alam niya na lahat eh. Siya ang taga-sit up lang trabaho na. Sa kanti na pinapansin ng employer, Hindi na. Si Achi na pinapansin na, Yung turuan niya. Pero bumait sa atin yun. Pero dati nakasimangot lagi. Pinapansin eh. Saka hindi siya pinapapasok pag Friday. Ay, Ang pinapapasok si Aching. Kung may papakita niyo po namin sa inyo lahat yung gagawa po namin sa sa loob ng company. Mga biro-biro ng mga Taiwanese, ginugulat-gulat. Naglaro po namin yung mga Taiwanese. Kami po yung nakipagbiroan kasi sila mga seryoso. Seryoso, trabaho talaga. Parang doon na nakapokus sa machine. Nagawin ko po, since medyo makulit po ako, gugulatin ko. Yun na. Nakipagbiroan na sila. Tawa na. Seryoso po sila sa trabaho nila eh. Bahay trabaho, tapos hindi man lang iimik pag hindi mo inimikan. Kahit sa bansa, yung mga Pilipino talaga sila yung kilala na yung masayahin. Sayahin naman. Kahit maliit yung sahod. Hindi nila naisip yun. Malagang masaya. Kaya di na po kami pagkabit ng panitin. Hindi pa maintindihan yung panahon. Minsan babaha. Kaawa lang yung mga huli. Pag nahuli, utangay ng baha, mamatay. Maghapong maghapong init. Hanggang hapon ulan. Lakas pa naman.